tayo sa ating Diyos na buhay. Kung tayo'y nahihirapan sa anumang mga problema, gaano man kalaki, gaano man kabigat, huwag po tayong mag-alinlangan na lumapit sa Diyos. Manalangin sa tuotong Diyos na buhay na si Yeshua Kamasiyak Yahweh Jesus Christ. Hindi ang mga Diyos ang nagawa lamang ng tao, mga kapatid. Wala silang magagawa. Pag oras na dumating ang kaguluhan, ang mga padadala ng Panginoon, ang mga kulog, kidlat, lindol, walang magagawa ang mga Diyos sa mga kapatid. Magising tayo sa katotohanan, mga kapatid. Hindi natin kailangan mag-alinlangan lumapit sa Kanya. Nakalagay dito sa verse na to, mga kapatid, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at sobrang lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kung kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kapatid, bibigyan daw tayo ng Panginoon ng mga kapahingahan. Kung kayo ay may mga mabigat na problema, iniwan kayo ng mahal nyo sa buhay, dumulog kayo sa Panginoon. Pagagaanin niya kayo ang inyong kalooban, ang inyong puso. Dahil mga kapatid, ang templo ng Diyos ay ang ating puso. Huwag po tayong mag-aalinlangan gaano mang kabigat o gaano mang kalaki ang pagsubok sa buhay mo, kapatid. Pag isinuko mo ito sa Diyos na buhay, ikaw ay Kanyang tutulungan, mga kapatid. Aalisin niya anumang kabigatan ang nasa puso mo, anumang kahirapan sa buhay mo. Basta't unahin lang natin ang Panginoon na si Yeshua Hamasiyak Yahweh Jesus Christ. Huwag po tayong mag-alinlangan lumapit sa Kanya na hindi naman namin siya nakikita. Dahil ang Diyos ay Holy Spirit, ang Diyos ay banal. Kaya mga kapatid, hangarin natin na makapiling natin siya sa Kanyang kaharian. Alisin natin ang mga kabigatan sa ating buhay. Gaano mang kabigat o gaano mang kalaki ang dinadala mong mga problema. Pagagaanin niya ng Panginoon, bibigyan ka ng kapahingahan. Huwag po kayong mag-atubili na lumapit sa Kanya. Tanggapin natin siya ng buong buo sa ating buhay. Kahit gaano pa kayo kabisi sa inyong mga trabaho, mga kapatid, ang Diyos pa rin ang karapat-dapat na unahin. Dahil kayo'y nakakakilos, nakakagalaw dahilan sa Panginoon. Dahil siya ang nagbigay ng kalakasan sa atin, mga kapatid. Wala tayong maipagmamalaki. Lahat ay sa Kanya, mga kapatid. Kaya gaano man kalaki ang dinadala mo, o kasi laki man ng bundok, o kasi laki man ng ano man gaano kalaki, huwag po tayo mag-atubili na mag-alinlangan na isuko natin sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay, na nagbigay buhay sa atin, at siya rin ang babawi. Mga kapatid, oras na para tanggapin natin ang Diyos na buhay. Huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya. Huwag tayong mag-alinlangan na lumapit sa Kanya. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Lahat ay kaya niyang ibigay. Ano man ang hilingin mo sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo. Basta't nakikita niya na malinis ang puso mo, isinusuko mo sa Kanya ang buhay mo, kapatid. Gaano ka man kayaman, gaano ka man kadami ng pera, o gaano kalaki ang tahanan mo, gaano karami ang mga sasakyan mo. Pag oras na binawi ng Panginoon ang buhay mo, hindi mo lahat madadala sa kaharian niya. Lalo na pagka marumi ang ating puso, mga kapatid. Lalo na pag sumasamba tayo sa nilikha lamang o ginawa lamang ng tao. Dahil ang Diyos na naglikha sa atin, mga kapatid. Kaya huwag tayong sumamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, ng karunungan, o ng kung ano pa dito sa mundong ito. Ngunit mga kapatid, unahin natin ang Panginoon. Si Yeshua Kamasiyak Yahweh Jesus Christ, mga kapatid. Dahil ang buhay ng tao ay panandalian lamang sa mundong ito.
Walang habang buhay na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kahit mga hayop o kung ano pang nilikha ng Diyos, babawiin din pa rin niya ang buhay ng mga ito. Ganon din tayo mga kapatid. Kaya habang nandito tayo, huwag natin baliwalain ang banal na salita ng Diyos. Huwag tayong magbingi-bingihan mga kapatid. Gumising tayo sa katotohanan na walang iba na Diyos na buhay na magbibigay sa iyo na ano pang hilingin mo, kundi ang ating Panginoon na nagbigay buhay sa atin, si Yeshua Hamasiach Yahweh Jesus Christ. At mga kapatid, may mga pinamimigay po kami mga flyers na doon nyo po makikita mga kapatid sa mga flyers na yon ang banal na salita ng Diyos. Sa Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102. Nandun po ang mga banal na salita ng Diyos na pinararating ng Panginoon sa pamamagitan ng aming butihin na si Pastor J.D. Piloton, na walang takot na ibahagi ang banal na salita ng Diyos. Ganon din po kami. Hindi po kami natatakot na pagtawanan, kutyain o kung ano pa. Dahil kami po ay gusto naming hangarin na makapiling ang Panginoon na si Yeshua Hamasiach Yahweh Jesus Christ. Kaya mga kapatid, na nawa ay mapakinggan nyo sa Yahweh Ministry 102 sa YouTube mga kapatid. Kaya walang kadahilanan na kayo ay busy sa inyong mga trabaho. May mga cellphone po kayo, may mga gadget po kayo na maaari ninyong mapanood ang banal na salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor J.D. Piloton. Manood po tayo mga kapatid habang kayo nag-aantay o habang break time ninyo sa inyong trabaho, na nag-aantay kayo ng mga pasahero, maaari po kayo manood sa Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102. Kesa po ang mga pinanunood ninyo ay ang mga prank o anong mang katatawanan na gawa lamang ni Satanas na inaagaw ang inyong karunungan at kaalaman na ang Diyos ang may likha sa atin lahat mga kapatid. Kaya nakalagay po dito sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Na nawa mga kapatid, sa verse na ito ating panghawakan sa Mateo chapter 11 verse 28. Kung may mga cellphone kayo mga kapatid, maaari niyong panoorin o mapakinggan ang banal na salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor J.D. Piloton. Na nawa mga kapatid, nagising tayo sa katotohanan na ang Diyos ang karapat-dapat nating sambahin at purihin. Ang Diyos na nabuhay na sana sa kanyang kaharian. Lahat ng ating mga kasalanan mga kapatid ay tinubos ng Panginoon. Kaya magising nawa tayo sa katotohanan na karapat-dapat na ibigay natin sa Panginoon ang nalalabi ng ating kalakasan dito sa lupa, upang hindi tayo magsisi pagdating ng oras na tayo'y haharap sa Panginoon. Kaya muli mga kapatid, maraming salamat. To God be the glory. Amen.